Yo guys, so usapang tayo, West Philippine Sea. So tungkol to sa West Philippine Sea, makikisali tayo o magbibigay tayo ng opinion sa pinag-aawayang West Philippine Sea sa China. So kung si Senador Marcoleta ay sinasabi niya na kailangan ng declaration ng coordinates, baga sa intindihan ko naman kahit paano yung mga pinag-usapan nila about sa 200 nautical miles pag-aari ng Pilipinas at yung sinasabi ng EEC, yung tawag doon, basta yun, hindi na natin masyadong pinagtatalunan nila na mga isla na yan na sa West Philippine Sea. Sinasabi ni Marcoleta na yun nga, hindi naman daw nakatalaga sa mapa. Kumbaga kiniklaim natin yung West Philippine Sea, yung mga island doon, ilagpas naman daw ito sa 200 nautical miles. So paano natin masasabing sa atin yun? Kiniklaim nga natin. Yung EEC pala is yung exclusive basta yun. So magtatalo-talo kayo, sige, sabihin na natin, i-claim natin, ma-claim natin na sa atin nga yun, diba? Sa atin na yung West Philippine Sea, patunayan na kunyari talagang sa atin yun, may mapa na, may coordinates na. So ano yung sunod na gagawin natin? Yung kasi yung tanong dun no? Tanong dun is ano yung sunod natin gagawin, yung gagawin ng gobyerno. Isipin nyo ilang beses na nagsinubok na kausapin ng China na sa atin yan, sa atin yan. Hindi sila nakikinig. Kahit sa international law, hindi sila nakikinig. Saka in fact naman, mayroon na sila ng military base. Paano ko papaalisin yun? Sige, sa atin na yun. Ayun, tanong, paano mo paalisin sila dun? Paano mo paalisin yung mga yun? May mga military base na sila. Nakikiusap ko ulit sa international law. Pasa ka ng pasa ng kung ano-ano dun. Diba? Pasa ka ng file ka ng file. Nasa atin yun, kiniklaim natin sa atin yun. Sa atin na nga yun. Ang tanong doon is, paano mo papaalisin ang mga Chinese doon? Gigirahin ba natin sila? So, ibig sabihin, sa sakripisyo natin yung buhay ng ating mga pamilya, anak, mga bata, para sa isla na yun. Wala mong iba solusyon doon kundi ang girahin na lang sila. Mga pagpatayan mo sa isla na yun. So, ang tanong kasi dito, yun nga, paano natin yun kung sa atin na talaga, official, may mapa, mayroon na coordinates, pasok sa 200 nautical miles, lahat ng qualification nakuha na natin, kinausap na yung China, ganito, sabihin natin, amin yan, umalis na kayo dyan. Palagay nyo makikinig din sa atin sa Pilipinas. Sabay nyo pakikinggan tayo ng China. Hindi na tayo pakikinggan. Doon na nga sila nakastun na sila doon. Nakuha na nga nila yung isla
binobombet na nga lang tayo ng water cannon. Hindi tayo umuubra. Water cannon pa lang yun. Water cannon pa lang yung tinitira sa atin. Hindi tayo umuubra. Tapos gusto nyo mag-suicide dun sa isla na yun. So, example, sige, for example, given, okay, ganito. Hindi talaga ibibigay ng China yun. Malabo yun. Parang imposible yun. Sige, ganito mangyari. May pagdigma ka doon. Kaya yun. Pag nakuha yung isla, marami namatay. Tagal talaga sa bato yun. Suntok sa buwan, makuha yung isla na yun. Sabihin, dadamay mo yung ibang bansa. Baga, tutulungan ng Amerika, ng kasapi mo, bansa. Para sa isla na yun. Tapos, ano mangyari doon sa isla? Ang bobo kasi ng mga nasa gobyerno mula pa nung panahon, ewan sino putang ng presidente yun. Hindi niya man lang naisip na asikasuhin yun. Tapos ngayon, malala na yung sitwasyon. Kumbaga, andito na tayo sa punto na sa punto tayo na nakuha na yung isla. May establish na ng military base. Kukunin ngayon, aangkinin na natin. Kunin na natin. Diba? Paano mo makukuha yun? Hindi mo siya makukuha. Yung pakiusap lang. The only way na makuha natin yung isla is makapag-gera. Kaso, bakit ka magsasakripisyo ng buhay para doon sa isla? Tapos yung mga nasa government, nanakawin lang naman yun. Pupondohan yun, kunyari. Hindi nyo pa nare-resolve yung flood control. Doon pa nga lang sa flood control, wala na kayong resulta eh. Nanakaw nyo na nga yung pera ng bayan. Tapos magpupondo kayo doon para sa gamitin lang naman ng gobyerno yun eh. Worth it ba na ipagtanggol yung isla para sa mga putang na magnanakaw sa gobyerno? Hindi yung issue yung isla eh. Ang issue yung mag-handle ng mag-handle ng isla once na na-claim natin. Anong next gagawin mo pag na-claim mo yun? Patatayo mo ng mag-research kayo o kay langis. Pag nakakuha ka ng langis, palagi mo bababa yung presyo ng gasolina dito. Kalokohan yun. Bakit kasi kayo naghahanap sa West Philippine Sea? Ba't hindi kayo dito maghanap sa likod? Sa kabilang side ng ating karagatan. Explore doon eh. Ikaagaw nga doon. Ba't di kayo mag-explore sa kabilang side, sa kabilang gilid? Doon kayo maghanap. Diba? Napakalawak doon. Sobrang malabo na angkinin ng China yun kasi nasa harap natin yung China. Nasa likod natin yung diba? Alam nyo, sa atin man yun or hindi, walang mangyayari doon. Kasi flood control nga eh, wala nangyari. Yun pa kaya. Sayang lang effort yun. Sayang lang ang buhay. Tatanggol kayo. Saan ba prinsipyo ng mga Pilipino? Wala namang bayani ngayon. Wala nang bayani ngayon. Wala nang Jose Rizal. Wala nang Jose Rizal sa panahon ngayon. Wala nang General Luna. Wala nang
Andres Bonifacio. Wala nang lahat ngayon binibili ng pera. Kung nabayaran ka, manahimik ka. Kahit naman manindigan si Senador Marcoleta kahit naman na magawan nyo ng ano, kunyari, magawan nyo yun ng claim. Sige, ito na, diba? Magawan nyo yun ng mapa, coordinates, lahat na meron. Our next questions is, ano nga yung ating gagawin sa mga ipagpatayan ay doon? Ang Amerikano, mga ipagpatayan na doon sa Islam. Ang tagal-tagal nyo kasing nandiyan sa government, hindi nyo naisip na ano yun yan. Wala kayong ginawang isipin, hindi magnakaw. Yun lang naman ang iniisip mo. Puro kayo pag nanakaw sa bahay. Huwag na kayong mag-effort pa. Kalokohan, mabawi yun. Yun ang solusyon doon. Girahin sila. That's it. Sobrang high-tech ng alam nyo, kung yung pagnanakaw ninyo mapapakinabangan si Gera, puto na, sige, labanan na natin sila. Yung tipong yung mga missile nila nasa ere pa lang, ninanakaw nila, so hindi na sila babagsak dito, di ba? Kung ganun ka-level yung ating high-tech sa pagnanakaw, putya na yan, sige, lumaban tayo. Kasi yung missile nila hindi nalalapag dito sa area pa lang nanakawin mo na diba? Sa tindi ng pagnanakaw nyo dito, kung kaya nyo i-apply sa gera yun, diba? Bulok naman ang ano dito sa Pilipinas mga intel, mga bobo man, mga intel dito Parang masabi, isipin nyo yung most wanted niya, hindi nyo malaman kung nasa lugar. Hindi ba naman kayong bobo? Tapos si Saldico, hindi nyo mahuli. O sige, may intel kayo nandito, pero hindi nyo mahuli. Masagad siyang bansa. Wala kayo magawa. Diba? Ano kayo kahina? Ano tayo kahina? Kaya wag na kayong umasa. Mananalo tayo. Noon pa man hindi naman na tayo nananalo. Ilang daan taon tayo sinakop ng Amerika, Espanya. Sisipin mo, Espanya, 300 years. 300 years yun. Doon nagkakamali, 300 years. Sinakop tayo ng Amerika. Pinalaya lang tayo ng Amerika. Tapos Japanese, sinakop din tayo. Sobrang Japan nga, hindi na tayo umupre. Isipin mo, wala pang mga nuclear weapon nun. Diba? Wala pang nuclear weapon nun. Sinakop tayo ng Japan. Ang lang baril nun. Hindi pa ma-automatic. Parang one shot kasa. Tapos may violeta lang. Ayun, sobrang high-tech na.
Hindi na kailangan ng China magpadala ng tao dito. Gagawin lang ng China is paulan lang tayo ng missile from land nila. Pauulanan lang tayo ng missile. Palagay nyo meron tayong chance. Wala tayong chance. Para ka lang nag-suicide. Ang katotohanan, alam nyo, China, sa mga biggest trade natin yan. Ang laki na ipapasok nila sa bansa natin. Isipin mo mga establishment na dito mga SM, mga malaki establishment yan. Mostly, mga may-ari niya, mga Chinese. Isipin mo yun. Hindi naman natin kasalanan. Pinabayaan na kasi yan mga nakaupo yung inaabot pa yan. Mas Philippines yung tawag yung pinakanak. Yung mga nasa gobyerno, pinabayaan na nila yun. Panahon pa ni Marcos siguro yan, doon pa lang yan, pinabayaan na nila yan. Kasi wala namang teknolohiya noon ang Pilipinas mag-explore ng ngayon nalaman lang kasi na meron dito ang reserva ng mga natural gas or anything na doon na magiging pakikinabang, diba? Okay guys, yun lang ang sabi ko lang dyan is wala mangyayari dyan. Maungaw lang yun ang maungaw.